si Amelia Leal, wala pong birth certificate. Si Angelito Go, wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. Nasabi kanina ni Mayor Go, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Opo. Senator Risa, our chairperson. Susundan ko na lang po yung mga naitanong nyo at para po mabuo yung kwento. At marami na hong natanong at marami na hong nasagot, pero marami pa rin dapat ibigay na detalye. Gusto ko tanong kay Mayor Uo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong. so hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, at pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate,
nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatungkol ulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari po nating pag-isipan po na na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal pero alam natin walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Sen. Sherwin, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Loren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on
questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. After I censuring. understand this is Salamat your po. second hearing, right? With the Second? presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Lauren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions of Tama censure. po ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, po pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Po pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. Yung nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap ni nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate, nakasulat ho dito, klaro, sandali ho na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Apo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan, di ba? Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the way, ng Alam na-establish natin yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Di ba? Dineclare din po niya na Filipino din po siya.